Okay, ang tanong, which came first, the chicken or the egg? Ano ang nauna? Ang korupsyon ba o baha? Okay, gaya ng hindi rin naman bago ang mga pagbaha-baha na yan, hindi na rin naman bago yung mga nagnanakaw sa pamahalaan. Sigurado tayong kahit noon pa mang panahon ng Kastila. Ito halimbawa, ang baha noong 1857 na pinost ng historia na si Ambet Ocampo. Hanggang sa panahon ng mga Amerikano, may isang matinding pagbaha ang naglubog sa Maynila noong 1914 at nasira pa nga tulay na nag-uugnay sa Ermita at Binondo. Ito ngayon yung magiging Jones Bridge. Nagkaroon ng Flood Control Commission ang gobyerno noon ni Manuel Quezon at nagkaroon pa nga raw ng master plan. Pero nasira din daw ng giyera taong 1945. Ang pagbabaha ay naging sakit na rin ng ulo ng mga pangulo mula pa kay Manuel Rojas hanggang kay Quirino nung nagkaroon ng 1952 master plan. Pero hindi yan nabigyan ng pondo ng Kongreso. At ang problema ay nagtagal pa talaga hanggang kay Magsaysay, hanggang kay Macapagal. Pero yung 1952 master plan ang naging batayan ng ginawang plano ni Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa pag-aaral na ito na nilabas ng isang journal sa Ateneo, binuhusan daw talaga ng malaking pondo ng gobyerno. Pero sa huli, ang nagawa lang nito ay mapaalis ang mga libo-libong nakatira sa mga estero. At nagawa ang Manggahan Floodway at ang Napindan Floodgate. Sa paglipas ng mga taon, mukhang hindi sineryoso ng mga nagdaang administrasyon ng flood control. Kahit na ang daming plano at kahit gaano pa kadetalyado at kahit gaano pa karami ang handang pumondo. Ang pagbabaha, kahit gaano ka natural, ay napapalala ng katarantaduhan ng tao. Noon at ngayon, tingnan nga natin ang kaibahan. Kumpara natin. Ito ang Taft Avenue noon. Ito ang Taft Avenue paghabagat ngayon. Ito ang Quiapo sa Old Bilibid sa Maynila. Ito ang tulay na nasira. Noon ang mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ngayon, ito na-acquit noong Pebrero. Pero dahil marami pang kaso, siya pa rin ay nananatili sa kalaboso. Ito si Boss Henry Alcantara noong isang buwan. Ngayon, eto siya at mukhang nawala na ang angas sa katawan. At yung pang-ahit yata ay nakalimutan. Eto si Cheese Escudero noon. Eto si Cheese Escudero ngayon. Klarong-klaro po ang script nito. Eto raw si Vince Dizon bago nag-DPWH. Eto na siya noong nasa DPWH. Eto si Benji Magalong noon. Eto na si Magalong ngayon. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. I think below the belt yun. Pero bakit nga ba imbis na mabawasan, lalo pang mas nagiging mapangahas ang mga mandurugas at mga mandarambong? Magbalik tanaw nga tayo. 1962 Harry Stonehill Scandal. Para pagtakpan ng smuggling at ang hindi pagbabayad ng buwis, ang Amerikanong negosyanteng na napalago ang mga korporasyon ay napag-alamang palang sinusuhulan ng napakaraming opisyal sa pamahalaan. Mula sa mga puno ng kagawaran hanggang sa mga mayor, hanggang sa mga senador, hanggang sa Pangulong Diosdado Macapagal. Lahat nakasulat sa isang blue book at imbis na litisin, ay pinadeport na lang pabalik sa Amerika ng Malacanang at wala ni isang naparusahan. Fast forward sa PDAF scam ng 2013 na sangkot ang 5 senador at 23 congressman. Ang mga multo na proyekto ay hindi pa noon mga tulay o mga dam, kundi mga peking NGOs sa pangunguna ng babaeng ito. Si Janet Lim Napoles, aabot sa 10 bilyon daw ang perang nadispalko. At nang kumalat ang litrato ng anak ni Napoles na yayamanin talaga ang buhay sa Amerika, doon na rin nagalit ng mga tao. Alam mo, matagal-tagal na rin mula nung huli tayong nakakita ng ganyang kalaking protesta. Kung kailan lahat nagkakaisa. Ang tanong, ito ba, meron naman bang ibubunga?